Ito mga kapare ko ay yung phone na gumulat sa akin nung nakita ko yung specs. At ito lang naman ang Honor Win RT. Dahil despite sa isa tong mobile phone, ay meron tong 10,000 mAh battery capacity na kasing size na ng mga battery ng isang tablet. And yes, nandito niyan sa smartphone na to. Pero ang maganda dyan, hindi lang yan yung bentahe ng phone na to. Kaya samahan nyo akong i-unbox at pag-usapan kung ano pa yung kayang ibigay ng Honor Win RT. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, dating gawin, lahat po ng link or story na pinagbilhan ko ng phone na to, ilalagay ko po yung link dyan sa description down below para hindi kayo maligaw at makaiwas kayo sa mga scams links dyan. So, must check and also, lagi nyo lang gagamitin yung ipoprovide kong link dahil trusted and legit po yung mga store na nilalagay natin dyan. Don't worry, lahat po yan nabilhan ko na and also proven and tested niya. Kaya check nyo po dyan sa ibaba. Anyway, dito sa loob, makikita natin yung ating isa pang box, which is nandito yung mga normal inclusion, kagaya na lang ng ating jelly case, and also nitong ating Honor Win coupon something, or kind of paperwork sa kanila. I don't know kasi naka-Chinese language, pero for sure, paperworks yan. Then, nandito yung ating transparent jelly case right here. And look at that design. Parang iPhone 17 Pro Max. Anyway, nandito rin yung ating panundot. Yan, di pwedeng mawala. And syempre, sumunod dyan is yung ating unit itself. And look at that chunky boy. Ang laki niya. And ito na siya mga kapare ko. Yes, ang ganda actually. And look at that design mga kapare ko. Meron tayo ditong matte frosted finish. And yeah, ang ganda ng texture. And then meron tayo ditong camera island na the same ng iPhone 17 Pro Max. Pero meron tayo ditong dual camera setup. At ang kagandahan dyan, meron tayo ditong built-in cooling fan. Yan, may nakalagay na ultra fan. So yes, mga kapare ko, meron na tayo itong built-in cooling fan. At ito yung kanyang pang-set. At dito lumalabas naman yung kanyang hangin. Meron dyan parang duct or air vent something. Yan, hindi nyo lang makita. Basta meron diyang maliit na butas, maliit na hiwa na kung saan hinihigop dito yung hangin and then dito nilalabas yung mainit na hangin. And actually, yeah, malalaman natin kung effective yan sa ating full review and also extreme gaming test. Pero more on that doon sa ating main channel, kaya abang-abang kayo doon. And then lastly, dito yung ating charging adapter and charging cable na naka 100 watts charging support. And same lang din ang feedback ko, sana gawin na nila tong USB-C kasi sayang naman yung mga ganitong charging brick. Maganda sana dahil pwede natin gamitin sa iba pang mga USB Type-C to Type-C cables na mayroon tayo or available sa mga bahay natin. Anyway, yun lang sa ngayon. Setup ko muna to at pag-usapan natin yung mga kinakailangan natin tandaan sa phone na to. Okay? Actually, same lang din ang iba nating mga nagawa ng first impression and also mga na-review sa main channel. Manipis yung bezels niya, which is I like. And ang una ko agad napansin dito, first impression, massive talaga yung phone. Medyo mahaba and also medyo makapal. Ayan, kung makikita natin. And kung naririnig ninyo, meron tayong parang pan dyan. Yan, gumagana na po yung ating built-in cooling fan. Ito siya. Yan. Yes, gumagana na po yan. So, pwede natin siyang i-turn off using yung settings dito sa ating control panel. Yan, off nyo lang yan. And yan, naka-off na siya automatic. So, ang kakaiba lang dito, wala siyang RGB lighting. By the way, gusto ko lang linawin, isa po itong gaming phone, which is ito talaga yung gaming phone ni Honor ngayon. And yeah, wala po siyang RGB light unlike sa mga Red Magic phone na na-review natin. Kagaya na lang na itong ating Red Magic 11 Air. So yeah, no RGB lighting pero isa itong gaming phone. So ang atake niya is minimalist side but merong capability ng isang gaming phone. And yan din yung gusto kong malaman dahil yung chipset na ginamit dito is Snapdragon 8 Elite. So kumbaga siya talaga yung babangga dito sa ating bagong-bagong Red Magic 11 Air kasi 8 Elite din to and then meron din siyang built-in cooling fan pero hindi ganun ka-massive yung battery. So gusto ko rin malaman kung ano yung pinaka-overall capability ng battery nito pagdating sa normal usage, kapag naka-off yung fan, and also kapag gagamitin natin siya sa balagbagang gaming. So kung interesado din kayo doon, panoodin ninyo yung gagawin natin ng mga reviews dito. Kaya yeah, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung pinaka-overall na kaya niyang gawin para malaman natin kung okay nga ba talaga siyang bilhin. And dahil nga gaming phone ito, meron rin siyang extra dedicated chip dito, which is makikita natin yung ating Honor C1 Plus. Titingnan natin kung ano yung kayang gawin yan. And also, kung ano yung magiging overall capability ng device ito pagdating sa gaming. So, more on that talaga yung magiging focus ng ating review. Kung makulat nga ba talaga yung 10,000 mAh battery capacity, kung okay ba yung performance or yung cooling system na nilagay ni Honor dito, okay ba yung kanyang tuning pagdating sa Snapdragon 8 Elite, at kung ano-ano pa. Yan yung mga bagay na sasagutin natin sa ginawa natin full review and also extreme gaming test sa bad boy po na to. Kaya kung interesado kayo, samahan nyo kami na pag-usapan ito doon sa ating main channel. Yun lang. Peace!